Isang matandang babae ang araw-araw na nagwawalis sa harap ng mall. Marumi ang suot, payat at kinukutya ng mga tao. Akala ng lahat isa lang siyang pulupi. Walang halaga, walang silpi, pero hindi nila alam ang ginang na inaapakan nila. Siya pala ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng mall. Paano nangyari yun? At bakit siya nanatiling tahimik at mapagpakumbaba sa kabila ng lahat? Isang kwentong magpapaalala sa atin na hindi nasusukat sa itsura ang tunay na yaman ng tao. Sa edad na 72 years old ay makikitaan mo pa rin ng kasipagan si Lola Martina. Kahit ang apo niyang si Emily ay hindi nito pinapakinggan sa tuwing pinagbabawalan siyang maging walis vendor dahil sa pag-aalala nito sa kanya. Sa tuwing aalis siya ng bahay para magwalis sa mall kaharap ng kanilang tinitirhan ay pilit siya nitong pinipigilan na umalis. "Lola, dumito na lang po kayo sa bahay at magpahinga. Hindi niyo po kailangan magtrabaho. Baka mapaano pa kayo." Pag-aalala ng kanyang apong si Emily. Iyon palagi ang kanilang pinagtatalunan ng kanyang apo, kaya sa halip na makipagtalo pa dito ay bumabalik na lamang siya sa loob ng bahay upang wala na siyang marinig pa sa kanyang apo. Si Lola Martina kasi ang klase ng tao na sanay na may ginagawa. Para kasi sa kanya ay na-ehersisyo siya at nakakapagpawis sa tuwing nagwawalis vendor siya. Bukod roon ay gusto niya lang na palaging malinis ang palibot ng nasabing mall dahil maaliwalas kung titignan kung walang mga nagkalat na mga basura. Kung sa bagay nauunawaan niya naman ang kanyang apo sa pagbabawal nito sa kanya dahil hindi naman dito kaila na alam nito na palagi siyang minamaliit ng ibang mga tao at nakakarinig pa ito ng masasakit na mga salita dahil sa kanyang pagwawalis. Halos 2 araw nang hindi nakakapagwalis si Lola Martina, kung kaya pakiramdam niya ay lalo lamang siyang nangihina, kaya kinausap niya ang kanyang apo para payagan siya nito. "Emily, apo, payagan mo na ako maging walis vendor sa mall. Hindi naman ang kakarampot na perang binibigay sa akin ng habol ko, kundi ang may mapaglilibangan din ako. At isa pa, magandang pagkakataon na rin sa akin para makapagpawis." Pakiusap na matanda sa kanyang apo. Akala niya ay matitiis siya ng apo. Mabuti at nauunawaan siya nito, kaya ito pumayag sa nais niya. Nang araw na iyon ay masiglang nagwalis muli si Lola Martina sa palibot ng mall. At tulad ng dati ay nakakarinig na naman siya ng hindi maganda sa mga tao, maging sa ibang nagtitinda ng pagkain sa labas ng mall. "Hay nako, andito ka namang gurang ka. Maaga pa naman kaya walang mga basura. Kaya pwede ba umalis ka dito at minamalas ang mga paninda namin? Ang aga-aga, naninira ka ng araw. At isa pa, maligo ka naman dahil amoy lupa ka na at nakakawala ng gana sa mga kumakain dito." Singal sa kanya ng isang ale na bago lang na nagtitinda sa labas ng mall kung saan siya nagwawalis. Upang hindi na lumala ang gulo, ay binaliwala na muna ni Lola Martina ang sinasabi ng babaeng iyon para wala ng gulo. Subalit nagulat na lang siya dahil sa nasa likuran niya na pala ang kanyang apo at galit din itong kinompronta ang nasabing ale. "Ate, mawalang galang na po ha. Lola ko po ang inyong nilalait. Masama po bang magwalis siya rito? Kung tutuusin, malaking tulong nga ang kanyang ginagawa sa inyo. At isa pa, hindi naman kayo ang may-ari dito. Nakikipwesto na nga lang kayo, tapos ang lakas nyo makapagmata sa iba." Galit na tugon ng kanyang apo sa babae. "Bakit ining? Inutusan ko ba kayo na magpaka-good Samaritan dito? Mabuti pat iuwi mo na yung lola mong uugod-ugod dahil nakakaperwiso lang yan dito sa amin. O di kaya doon siya sa ibang lugar mamalimos at wag dito." Galit ring tugon ng babae kay Emily.
Sa puntong yun ay pareho nang nagsisigawan ang dalawa at makikita mo na anumang oras ay magkakaroon na ng sakitan. Dali-dali namang hinila ni Lola Martina ang apo at niyaya na lang ito na umuwi sila. Nakita kasi na matanda na halos sa papaligiran na sila ng mga taong nakikiusosyo sa mga nangyari. Kaya si Lola Martina na mismo ang humingi ng dispensa sa Ali para hindi na lumaki pa ang gulo. Gusto pa sana makipagtalo ni Emily dahil talagang nanggigigil pa siya sa Ali na yun. Subalit, sinunod niya na lang ang kanyang lola para hindi na ito magtampos sa kanya. Pareho kasing nasa abroad ang ama at ina ni Emily, kaya nasa pangangalaga ito ni Lola Martina. Hindi naman problema ang kanilang pagkain sa pang-araw-araw dahil palagian namang nagpapadala ang mga magulang ni Emily. Subalit hindi yun dahilan upang huminto si Lola Martina sa pagwawalis. Akala ng mga tao ay isang mahirap at isang kahit isang tuka ang matanda. Kaya nakakaranas ito ng panglalait at pang-aapi sa mata ng iba. Maging ng mga nagtatrabaho sa mall na pinagwawalisan niya, pero sa tuwing nakakaranas siya ng pang-aapi ay ipinagtatanggol siya ng apo nitong si Emily. Minsan na ipagtatanggol siya ng apo. Pero dahil sa nag-aaral ang apo niya sa kolehiyo, ay madalas na hindi siya nito nababantayan mula sa mga taong maliit ang tingin sa kanya. Mayroon namang ibang mababait at mabuti ang pakikitungo sa kanya, pero mayroon din talagang iilan na basura ang tingin sa kanya at perwiso lamang ang kanyang ginagawa. Sa halip na awayin niya ito ay binabaliwala niya na lang at mas itinutuon niya na lang ang kanyang sarili sa pagwawalis sa mga basura. Isang araw ay tinanghali si Lola Martina ng gising dahil sumama ang pakiramdam niya kagabi. Kaya dali-dali siyang umalis para makapagwalis. Saktong abala siya sa pagwawalis nang makakita siya ng isang wallet na nahulog ng isang empleyado sa naturang mall, kaya dali-dali niya itong dinampot. Pagkahawak niya sa nakitang wallet ay naalarma ang empleyado na iyon na nawawala ang wallet niya, kaya mabilis siyang tinignan ng bandang likuran kung nasaan si Lola Martina. Kitang-kita nito na hawak ni Lola Martina ang kanyang wallet, kaya mabilis itong nilapitan at hinablot ang wallet ito sa matanda, dahilan na mawala ng balanse ang matanda at napasubsob sa lupa. Yan ang nababagay sa iyong matanda ka. Katanda-tanda mo na, magnanakaw ka pa rin. Talagang ang lakas ng loob mo Sambit pa nito kay Lola Martina. At hindi pa ito nakontento at sinipa pa nito ang matanda na nakahandusay sa lupa. Sa sobrang galit ng empleyado na iyon sa matanda ay kung ano-ano na ang mga masasakit nitong pinagsasabi. Dahil sa mga nangyari ay marami ang nakiisosyo at ang iba ay hinahamak pa si Lola Martina. Kahit naduguan ang matanda dahil sa pagkakasubsob nito sa lupa, ay walang nangahas sa tumulong rito. Lumipas ang ilang minuto at may isang binata na naawa sa kalagayan ni Lola Martina at tinulungan siya nitong makatayo. Ano ba kayo? Hindi nyo man lamang tinulungan na matanda Nakita nyo naman duguan at nakasalampak na sa lupa. Tinitignan nyo lang. Sambit ng isang binata na tumulong kay Lola Martina. Sir, yung matanda na yan po ang nagnakaw ng wallet ko. Kitang-kita ko na hawak niya ito. Tugon pa ng empleyadong nanakit sa matanda. Matagal na nagwawalis dito si Lola, bago pa man ako nalipat dito. Kaya imposibleng akusahan mo yung magnanakaw. Pagtatanggol muli ng binata sa matanda. Alam ng binatang manager na yon ang tirahan ni Lola, kaya inalalay niya itong makauwi sa bahay nito. Sa paglipas ng panahon ay naging malapit ang loob ni Lola Martina sa binatang si Leo, kaya madalas niya itong iniimbita sa kanilang bahay upang magkape at doon na rin kumain. Mabait at palabiro ang binatang si Leo, kaya madaling nakapalagay ng loob ni Lola Martina.
Doon nakilala ni Emily ang binata at humanga siya sa kabaitan nito at pagiging matulungin sa kapwa. Nabighani naman si Leo sa angking ganda at pagiging mabait ng dalagang apo ni Lola Martina, kung kaya nagpaalam siya sa matanda na manliligaw siya sa apo nito. Natuwa naman si Lola Martina sa ipinagtapat ng binata na may pagtangi ito sa dalaga dahil botong-boto siya dito para sa kanyang apo, kaya palagi niya pa itong iniimbita sa kanilang bahay. Sa paglipas sa mga buwan ay naging magkasintahan nga si Leo at Emily, kaya dalawa na ang tagapagtanggol ni Lola Martina. Isang araw ay naisipan ni Lola Martina na mamili sa loob ng mall, subalit hindi pa siya pinapapasok ng gwardya dahil napagkamalan siya nitong taong labas. Maliban kasi sa lumang kasuotan na matanda ay nakatsinelas lang ito, tapos hindi man lang nagsuklay at naglagay ng pabango sa katawan, kung kaya mabaho ito. Oops, Lola, wag na po kayo mapilit. Bawal po kayong pumasok sa loob. Sambit ng isang gwardya sa matanda. Nakiusap naman ang matanda sa gwardya na saglit lang ito sa loob, subalit kahit na anong pamimilit pa nito ay hindi ito pinagbigyan. Dahil sa kaarawan iyon ng kanyang apo, kung kaya nakiusap ang matanda na makabili man lamang ng cake at regalo para sa apo, pero patuloy pa rin siyang itinataboy ng gwardya. Dahil sa ganoong eksena ay marami na ang mga taong nakikiusosyo at yung iba naman mga nagtitinda labas ng mall ay pinagtatawanan si Lola Martina. Hoy, matanda! Mabuti pang umuwi ka nalang sa basurahang pinanggalingan mo. Dahil kahit abutin ka pa ng taon dyan, ay hindi ka talaga papapasukin. Baka kasi matakot ang mga customer at makahawa ka pa. Sigaw ng isang ali kay Lola Martina. Sa halip na patulan na matanda ang pangungutya sa kanya ng isang ali, ay mas itinuon niya na lang ang sarili sa pakikipag-usap sa gwardya. Iho, maawa ka na sa akin. Saglit lang naman ako sa loob. Ibibili ko lang ng cake at regalo ang apo ko. Pakiusap muli na matanda sa gwardya. Habang nakikiusap si Lola Martina ay hindi sinasadyang napahawak siya sa mga kamay nito, kaya dali-daling tinapik ng gwardya ang kamay na matanda. Ano ba? Pag sinabing bawal, bawal nga. Ang tanda mo na, napakabobo mo pa rin. Galit na singhal ng gwardya kay Lola Martina, sabay tulak sa matanda dahil sa pagkainis. Naiiyak na nakasalampak naman na matanda buhat sa pagtulak sa kanya ng gwardya. Dahil sa ginawa ng gwardya ay mas dumami pa lalo ang mga taong nanonood at nakikiusosyo. Nakarating sa head manager ang nangyayaring gulo, kaya dali-dali ang mga itong tumungo sa kinaroroonan nila, Lola Martina. Humahangos ding lumapit si Leo kay Lola Martina at tinulungan itong makatayo. Pagdating ng head manager ay laking gulat nito na makita si Lola Martina, ang matandang ayaw papasukin ng gwardya, at itinulak pa nito. Lola, kayo po pala. Sambit ng head manager sa matanda. Sir, yung mabahong matanda po kasi na yan, nag-umpisa ng lahat. Sinabihan ko ng bawal pumasok eh. Talagang mapilit. At hinawakan pa talaga nito ang maruruming mga kamay sa uniforme ko. Kaya ako na itulak. Pagdedepensa ng gwardya sa kanya sarili at pilit na idinidiin nito ang matanda. Akala nito ay makakaligtas na siya sa ginawa niyang pagsumbong, subalit sa isang iglap ay bigla itong sinampal ng head manager sa magkabilang muka. Humingi ka ng kapatawaran kay Lola Martina. Hindi mo ba alam na siya ang may-ari ng lupang ito? Maliban sa siya ang may-ari ng kinatatayuan ng mall na ito, ay malaki din ang share niya sa ating mall. Kaya anong karapatan mong bawalan siyang makapasok dito? Galit na sambit ng head manager sa gwardya. Ganoon na lamang ang pagkagulat ng lahat ng mga nakaninig, lalong-lalo na ng mga nangmamaliit kay Lola Martina. Halos hindi sila makapaniwala
na ang matandang guskusin at parang palaboy ay siyang may-ari pala ng lupang kinatatayuan ng nasabing mall at malaki din ang share nito roon. Mapera pala ang matanda, subalit sa kabila ng katayuan nito at mga narating, sa buhay ay nanatili pa rin itong mapagkumbaba. Nagkatuluyan at nagpakasal nga si Emily at ang binatang si Leo, at dahil sa nag-iisang apo lang si Emily ni Lola Martina ay sa kanya ipinamana ang lupang kinatatayuan ng mall, maging ng iba pa nitong mga ari-arian. Lahat ng namaliit at umalipusta sa matanda ay napahiya. Naging aral sa kanila na hindi dapat mang-api at mamaliit ng kapwa, dahil ang tunay na kayamanan ay ang pagkaunawa sa kahalagahan ng bawat isa at pagrespeto sa bawat karapatan, dahil ang tunay na mayaman ay hindi ipinagyayabang ang kanyang mga narating, bagkus ito ay ibinabahagi sa pagtulong sa kapwa nang walang nasasagasaan o naapi. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!